Sa umaga pong ito, ang ating pong itatalakay ay ito pong sakit na kung tawagin po insomnia. Ano nga po ba itong insomnia? Ayon po sa mga eksperto, ang tawag sa sakit na kung saan nakararanas ng hirap sa pagtulog o di kay madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng pagtulog, ito ay ang insomnia. At ayon pa rin po sa mga eksperto, ang kakulangan sa pagtulog na dulot ng sakit na insomnia ay maaaring makaapekto sa pang-araw-araw na gawain o kaya na may makaapekto rin sa kalusugan. At ayon pa rin po sa kanila na ang insomnia ay maaaring panandalian lamang na tumatagal ng ilang araw hanggang isang linggo o kaya na may pangmatagalan na umaabot ng isang buwan o higit pa. Bakit po ba nagkakaroon ng insomnia? Ayon po sa mga eksperto, karaniwan po ng isang tao ay nakakaroon po ng insomnia kapag po siya nakaroon ng isang karanasang nakapagdudulot ng matinding stress gaya ng pagkawala ng trabaho, pagkamatay ng mahal sa buhay o pagkahiwalay sa asawa. At ang isa pa rin pong dahilan kung bakit po nakakaroon ng insomnia ang isang tao ay maaaring dulot po ito ng iba pang karamdaman. Gayon din po kapag po ang isang pasyente ay meron pong iniinom na iba't ibang uri po ng gamot. Ganon din po ang pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog, depresyon o matinding pag-agam-agam. Ganon din po, ayon pa rin po sa mga eksperto, ay ang sobrang pagkain sa gabi at ang pag-inom ng may caffeine bago po matulog. At sino-sino naman kaya ang maaaring magkaroon ng insomnia? Ayon pa rin po sa mga eksperto, walang pinipiling edad o katayaan ang pagkakaroon ng sakit na insomnia. Ngunit ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa, mas madalas ng bahagya ang pagkakaroon ng insomnia sa mga kababaihan. Ito po ay ayon sa kanila ay maaaring konektado sa pagbubuntis o pagsapit ng menopausal period para sa mga kababaihan. Subalit ayon pa rin po sa mga eksperto na meron pong mga tao na mas mataas din ang posibilidad na magkaroon po ng insomnia ay ang mga tao po na may edad na 60 pataas. Ganoon din po naman ang mga tao na may mga sakit sa pag-iisip, gaya ng depresyon, bipolar disorder, at nakararanas ng trauma. At ang pagtatrabaho na may pabago-bagong oras o shifting schedule. At paano po ba gamutin ang insomnia? At ayon pa rin po sa mga eksperto na bago po natin gamutin ang sakit po nating insomnia, ay atin po munang dapat unawain kung ano po ang mga sanhi bakit po tayo'y nahihirapang matulog. Ito po ba'y dahil sa stress sa trabaho, problema sa relasyon, o paggamit o pagtigil ng pag-inom ng alak at paninigarilyo? At ayon pa rin po sa mga eksperto, narito po naman ang mga dapat gawin upang maiwasan ang pagkakaroon ng insomnia. At unang-una na po rito ay iwasang uminom ng kape, tsaa, o anumang inumin na may caffeine, gaya ng Cobra, Lipulitan, o mga energy drink kapag hapon o gabi. Huwag matulog ng gutom at huwag din namang matulog ng busog na busog. Mag-exercise tuwing hapon bago kumain ng mga 20 hanggang 30 minuto. At ayon pa rin po sa kanila ay siguraduhin maayos at maliwalas ang inyong kwarto bago matulog. Patayin ang ilaw at iwasang magkaroon ng maliwanag na ilaw sa bintana. At ipinagbibilin din po ng mga eksperto na bago po matulog ay huwag mag-iisip ng nakababahala o nakakabalisa. At ang isa po sa mga teknik na pwede po natin gawin dito ay yung pong inhale-exhale process. Ang gagawin lang po ng pasyente, uupo po tayo sa isang silya na kahoy, ilalapat lang po natin ang ating pong likod sa sandalan, ipapatong po natin ang ating dalawang kamay sa ibabaw po ng ating hita, at hihigo po tayo ng hangin gamit po ang ating ilong, at patitigilin po natin ito sa ating pong baga, at ito naman po yung ating pong i-release o ilalabas sa pamamagitan po ng ating bibig na may korte po na para po tayong naglalabas ng usok ng sigarilyo. At ipinapayo rin po nila na pwede po ang pasyente ay magbasa po ng mga libro, gaya po ng mga nobela o mga Biblia na nakawawala ng bigat sa isip. At dagdag pa po nila ay iwasan din po ng pasyente na magtrabaho po sa ibabaw po ng kama gamit po ang mga laptop, tablet o mga gadget na magbibigay kambala sa ating pong pagtulog. At higit po sa lahat na ipinapayo po ng mga eksperto, kung ito nga po ay magagawa po ng pasyente, ay gawin po niyang regular ang oras po ng kanyang pagtulog at gawin din po naman ang oras ng kanyang pagbangon.
At ayon po sa ating mga eksperto, naririto naman po ang halamang gamot na pwede pong gawin ng pasyente para po magamot ang sakit na insomnia. At unang-una na po sa kanila pong listahan ay ang halamang gamot na kung tawagin po ay mustasa. Ang gagawin lang po ng pasyente ay kanya lang pong liligisin ang dahon po ng mustasa at ito po ay itatapal niya sa kanyang noo bago matulog. At ito po ay gagawin niya gabi-gabi hanggang masanay na po ang kanyang mata na siya po ay nakakatulog na po ng maayos. At ang susunod pong halamang gamot ay ang halamang gamot na kung tawagin po ay eucalyptus. Ang gagawin lang po dito ng pasyente, ito po ay kanya pong ilalaga at iinom din po niya ito 3 beses po sa loob po ng isang araw o pagkatapos po kumain. At gagawin naman po ito ng pasyente ng 3 araw hanggang 5 araw hanggang siya po ay makaramdam na ng ginhawa na makatulog sa gabi. At ang susunod po na mga pinapayo po ng mga eksperto, ng pasyente po ay magkakain ng mga gulay tulad po ng pipino o mga bungang kahoy na sariwa, labanos o anumang gulay na may sustansya at bitamina. At ganoon din po naman ng ipinapayo po ng mga eksperto ay kinakailangan lang po ang pasyente ay magbabad po sa bathtub bago po siya matulog. Sapagkat ito pong gawain ito ay nakapagpapalax po ng ating mga kalamnan nang sa ganun po ay pag po tayo nakatapos ng pagbabad ay madali po tayong makakatulog. At ipinapayo rin po ng mga eksperto na ang isang pasyenteng nahihirapan po sa pagtulog ay pwede pong maglagay sa ilalim po ng unan ng dahon po ng damong gulasiman. Nang sa ganun po naman ay maiwasan po ang pagkakaroon po ng mga masasamang panaginip na kadalasan po na sa pong ikinagigising sa hating gabi o sa mga madaling araw ng mga pasyente. At ang pinakahuli po sa lahat, na sa pong pinakamabisang gawin ng isang tao nga pong nahihirapan sa pagtulog, ay ito pong tinatawag natin na general massage. O ito po ay ang pagpapamasahe sa buo po nating katawan. At ayon po sa mga eksperto, ng isa pong taong nahihirapan sa pagtulog, ang isa pong kauna-unang sanhin nito ay ang pagkakaroon po ng hangin sa ating pong mga ugat. Kaya po, ipinapayo po ng mga eksperto na bago po matulog ang isang pasyente, ay siya po ay magpamasahe. Subalit, kanila din pong ipinagbibilin na bago po masahihin ang isa pong pasyente, ay sisiguraduhin po muna na makukunan po sila ng blood pressure. Ito po ay napakahalaga sapagkat baka po naman sa gagawin pong pagpamasahe, ay baka po siya ay high blood, ay baka po matrigger po ang mga ugat, at ito po maging sanhin ng pagputok at pagka-atake o pagkumatos po naman ng isang pasyente. Kaya po, lubos po na pinagbibilinan po ng mga eksperto na bago po magpamasahe ang isang tao, kailangan po munang makuha po muna kung siya po ay hindi po high blood o mataas po ang presyon ng kanyang dugo. At narito naman po ang pwede pong gamitin na pangmasahe. Unang-una po dito ay ang Vaseline, pwede rin po dito ang Bayram, at saka po ang mentol. Subalit dagdag po rin po ng mga eksperto na kung sanay po naman ang katawan ng isang tao sa pagpamasahe po gamit naman po ang langis ng nyog, na ito naman po ay pwede rin. Basta po ang mahalaga, magpamasahe po ang pasyente ng 3 gabing sunod-sunod bago po matulog, at kinabukasan po sa ika-4 na araw, wag na wag po siyang maliligo. At ito naman po ay pwede po niyang gawin ng 3 beses po sa loob po ng 1 buwan, basta po ang pinaka-importante sa lahat ay wag na wag po siyang maliligo sa ika-4 na araw. Kaya po sa ika-5 araw lang po siya pwede pong maligo dahil baka po mapasok po ng lamig ang kanyang mga ugat. Kaya nga po pwede po itong gawin ng 3 beses po sa loob po ng 1 buwan. At sigurado po ang mga eksperto na malaki po itong may tutulong para po sa madali pong paggaling ng mga tao nakararanas sa kahirapan po ng pagtulog. Muli, inyo pong sanang subscribe ang aking pong YouTube channel, and then share and likes. Ganyan din po, huwag niyo pong kalilimutan na i-click po ang notification bell para po kayo ma-update sa lahat po pong i-upload na mga videos. Kaya po sa ating pong lahat, sundin lang po natin ang ipinapayo po ng mga eksperto at sagot ko po ang inyong kalusugan gamit po ang mga herbal at mga natural na paraan. Maraming salamat po.